Ito po yung paninindigan ni Congressman Chowa ng ikatlong distrito ng City of Manila tungkol sa isyu ng impeachment at yung ano ang pananagutan ng isang opisyal, lalo na ho kung may mga ambisyon ito sa iba pang posisyon, kung pinagdududahan at merong mga paglabag sa batas. Dapat managot. Ito po yung paliwanag ni Congressman tungkol po dyan. Pakinggan natin ha, sandali. Mahalaga itong ganitong mga paliwanag para maintindihan nyo. Pero alam naman natin, merong sektor dyan na ayaw maniwala sa ganitong paliwanag. Alam na natin kung saan galing yan. Napaka-importante rin, no, na siya po ay ma-try dito sa impeachment. Dahil ito pong impeachment, ito po ay test of fitness ng ating mga leader. So could you imagine sa 2028, sa 2028 siya po ay lalahok sa pagkapangulo. Yan, Hindi po ba napakahalaga na malinis niya ang kanyang pangalan? Dahil paano po yan? Kagaya po niyan, bigla po siyang biglang magwawala, magagalit po at kung ano-ano po ang sasabihin niya. Paano yung mga diplomacy? Paano po yung kagaya po ng aking binabanggit kanina na paano kaharap sa ibang mga bansa kung hindi mo makukuha ang iyong gusto, bigla ka na lang magwawala at magte-threaten ka. So that is not how you do it as a leader of the country. Because lahat po ng act ng leader ng bansa ay po pwedeng makaapekto sa bansa at sa buong mundo. Kagaya ng pinakasakas ng ating nararanasan ngayon, which is itong oil crisis. Now, betrayal of public trust. When the Vice President cannot be trusted with the funds of the OVP and of the entire department, she cannot be trusted with the entire national budget of over 6 billion pesos. When she is willing and able get an assassin to kill the president, the first lady, the speaker, the more that she cannot be trusted as to be the commander-in-chief. When her own assets grow in unexplained scale from June 30, 2007, from the time that she was elected as vice mayor of Davao, and up to the time that the wealth is presumed that up to the present, the wealth is presumed ill-gotten. Therefore, she cannot be trusted with the country's wealth. When she goes berserk in uncontrolled range, she cannot be trusted to be the architect of our country's foreign policy. When she considers herself above the law and beyond the Constitution, she cannot be trusted to uphold the rule of law and seek justice for every Filipino. When she cannot remain committed to her oath of office as Vice President of the country, the more that she cannot be trusted to keep the oath of a president. Ayun, no? Pero po kayo sa Yan last po yung sinasabi ni Congressman Joel Chowa ng tatlong distrito ng Maynila. Para bang isipin naman ninyo, yan yung opisyal ng gobyerno na dinadaan sa galit. Abay, napakahirap pagkatiwalaan niya yan. Tama naman yun. Kasi kailangan pag ikaw ay mataas na opisyal ng gobyerno, leader by example sa kabutihan. Huwag pikon, huwag basta nagagalit. Kasi nagpabalak pa naman daw maging pangulo itong si Sara Duterte. Pero ang ugali hindi pwedeng pang international yung ganon. Na pagka daw may gusto at hindi na ibigay, magwawala. Alam naman natin, gano'n ang ginagawa ni Sara Duterte. Nung tanggalin sa kanya yung hindi na siya bigyan ng intelligence fund dahil hindi naman kailangan ng Office of the Vice President ng intelligence fund, abay nagagalit na at nagwawala na. Tapos yung ibinigay na perang yung para sa intelligence fund, hindi naman malaman kung paano niya ginamit dahil 11 days na ubos ang 125 million. At kung yung mga gunita ay 3 beses nang withdraw ng 125 million ng Office of the Vice President noong mga panahong yun. Kaya nga, napakaseryoso ng 2022 hanggang 2024 na siya ay Vice President at Secretary ng DepEd. Ayun. So itong issue, ang ginajustify dito ni Congressman Chowa, ang impeachment tamang proseso dapat harapin. Hindi dapat nagagalit at pinipersonal ng pangalawang pangulo dahil yun ay parte ng rule of law.
dapat alamin o unawain daw ng pangalawang Pangulo na ito'y bahagi ng proseso. Huwag siyang magalit. At pag kanya kinagagalit ang prosesong ito ay hindi ho magandang pangitain niya para sa kanyang ambisyon na maging Pangulo. Kaya nga sinasabi natin, maging marunong at pumili tayo ng matino. Hindi magagalitin, hindi ho bingatibo ang dating, o hindi makasarili. Dapat ang magiging Pangulo ay malawak ang mga pangunawa, kaalaman, at mga pang-international ang dating. Hindi yung madaling magalit, tapos magwawala at kung ano-ano. Abay, delikado yan. Kaya habang umuusod ang impeachment process sa Kongreso, nakareses nila ngayon, magbabalik ng April 14, tuloy-tuloy yan ang hearing, ay hindi na ho talaga mapipigilan yan. Maliban na lang kung anong gagawin ng Supreme Court na hindi natin pwedeng pangunahan dito dahil ang Supreme Court ko ay the higher court of the land. Kung ano kailang gagawin base sa mga petisyon, ayun ang ating aabangan. Pero ang sinasabi dito ng congressman na member ng Committee on Justice, nasa tamang proseso sila. May mga complainant, may ebidensya, hindi pwedeng ibaliwala. Kaya dapat ay alamin at alam ng pangalawang Pangulong prosesong ito, mag-participate siya. Hindi siya hinaharang, sa halip invited pa nga siya. Pero kung mananatiling hindi haharap daw sa hearing at pagdinig, tapos maingay sa social media, at kung ano mga batikos ang ginagawa, yan ay isa hong hindi magandang pangitain. Isipin mo lang, Vice President, dadaan sa tamang proseso, ayaw niya. Tapos, ang dating niya sa mga kongresista ay para bang above the law. Para bang, wala kayo, ako ang importante, Vice President ako. Teka muna, sadali lang. Vice President pa lang, ganyan na ang pag-uugali. Paano nga naman kung magpaplano pa? At nagplano na nga, nag-declare na nga na gusto maging presidente. Abay, taong bayan po ang kawawa rito, hindi naman politiko eh. Ang mga politiko, walang mawawala ang mga yan sa kanila. Kung magpalit ng administrasyon, kung maging malupit ang gobyerno or wala sa lugar ang leadership ng gobyerno, hindi maghihirap ang politiko at mga negosyante. Ang mga taga-suporta na gamit sa ganitong klase ng gimmick at mga nangyayari, kayo rin ang maghihirap. Kayo rin ang biktima. Kasi mahirap ang laging biktima. Gamit na gamit sa mga galawang pampolitika, pero pagka ho nasa pwesto na, gamit pa rin, pero wala naman hong sapat na tulong sa kanila. Hindi na ho kayo nagsawa kasi ang sobrang politika sa Pilipinas nung araw ko pa sinabi, yan ang salot ng demokrasya at development ng bansa. Pero ayaw tumigil yung iba. Kampihan ng kampihan dahil ang kanilang ambisyon, alam ko naman kung ano, makahawak ng posisyon, ma-appoint sa posisyon, makasama sa kandidato, maghawak ng pera ng gobyerno. Yun lang naman. Sa totoo lang. Huwag na nating isipin na sila'y gustong bumalik at maghawak ng kapangyarihan. Kung sino man dyan, na para sa bayan, hindi totoo yun. Pang sarili lang yan. Power and money. Pera, kapangyarihan lang ang habol ng mga yan.